Pababa pa lang siya ng sasakyan ni Kael habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa bulto ng dating nobyo. Hindi niya mabuksan ang pintuan dahil nanginginig siya sa takot. Natutop niya ang bibig. Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang pakikipaghiwalay niya sa lalaki. Nasa na nagtago nitong ngiti at sweetness sa kanya sa nakalipas. Natatakot na siya kay Brian. Binigay pa naman niya ang combination ng kanyang apartment door sa lalaki dahil bibihira siya nitong dalawin noon. Maayos ang relasyon niya rito. Bakit sila umabot sa ganito? Napansin ni Kael hindi siya mapalagay habang nanginginig sa takot. Yun ba ang stalker mo? Yun nakasombrero ng Lakers na pumasok sa loob ng building? Please, ilayo mo ako rito. Hiling niya sa lalaki. Binaba ang tingin para hindi siya mapansin. Tumango naman si Kael. Papunta ako sa amin para dalawin ng mommy ko. Gusto mong sumama? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Di niya naintindihan ang tanong nito dahil nanginginig pa siya sa takot kaya basta siya umoo. Ilang minuto lang huminto ang sasakyan ni Kael sa loob ng malaking bahay sa loob na eksklusibong subdivision. Where are we? Tanong niya rito, tila na himasmasan. Di ba nasabi ko na sa'yo? Dadalawin kong mommy ko? Halika! Pinagbuksan siya nito ng pintuan. Namula ang kanyang pisngi. Hindi pa nga niya nakilala ang magulang ni Brian dahil nakatira ang mga to sa abroad. Ilang linggo pa lang niyang nakilala si Kael at nakilala na niya ang ate nito. Ngayon naman ay pinakilala siya nito kay Mrs. Esquerer. Stop, girl! Thanks! May kinuha si Kael na supot sa pagkain sa likuran. Mahilig ang mommy ko sa kakanin kaya nagluto ako sa apartment kanina. Mabilis din natapos ang meeting ko kahit naisip ko dumalaw muna rito. Ito ba ang privilege ng pagiging boss? Pwedeng umuwi ng maaga? Tanong niya. As if you don't know. Madalas mo nga akong mandohan sa resort. I want this, I want that. Mas bossy ka pa nga sa akin eh. Namula ang kanyang pisngi sa tudyo nito. Shut up! Ngumisi ang lalaki. Giniya siya nito patungo sa loob. Nagbigay ito ng anunsyo ng buksan ng pintuan. I'm here! Sir Kael! Bati ng kasambahay nito. Kamusta, Joy? Lalo kang gumaganda. Lumapad ang ngiti ng babae. Ay talaga? Thank you. Pasok kayo. Andyan si Kael? Natagpuan nilang nanay nitong may binabasang libro. Nilingon sila. Mommy! Niyakap ng lalaki ang ginang at hinalikan sa pisngi habang pinasadahan siya ng tingin ng huli. Magandang araw po, bati niya. Pasensya na po sa abala. Nasabi sa akin ni Lauren na may nobya kang bago. Siya ba yon? What do you think? Tadyo ng lalaki kahit namula lalong kanyang pisngi. I approve. Simple ang tugon nito bago kinuhang dalang supot ng lalaki. Lalong namula ang kanyang pisngi. Ramdam niya talaga na mainit na ngayon ng sobra. Unang beses niyang makatanggap ng ganong komento, lalo na't di naman niya karelasyon ng lalaki. Pinalo niya sa braso si Kael na nagtungo sa kusina ang ina nito at mapag-isa sila. Hey, anong problema mo? Nagagalit na tanong niya. Pabulong. Why? Anong ginawa ko? Bakit ka nagsinungaling sa mommy mo? Hindi mo naman ako girlfriend. Tanong niya rito. Di naman yun magiging kasinungalingan kung matutupad eh. He grinned. Sinipa niya to sa binti. Napangawi siya at napansin na nagbakbak ng kanyang paa sa leather ng sapatos. Hey! Natutop niya ang bibig. Nabigla siya nang pinangko siya nito at saka inupo sa single-seater na sofa. Nais niyang tumili dahil sa napakaraming rason, ngunit natatakot siyang kumuha ng atensyon sa mommy nito. Lumuhod to sa kanyang unahan at saka sinuri ang kanyang paa. Hindi niya yata maramdaman ang sarili talagang nagawa nitong pali-pari ng kabang nararaman niya kay Brian kanina. Kinakabahan na siya ngayon dahil sa ibang dahilan. Inalis itong sapatos niya, tsaka hinaplos ang paa niya na siguradong hindi malinis sa oras na yon. It's dirty. Nagtaas ang kilay nito. I'm an engineer, babe. Marami ako nahawakan sa trabaho ko at sigurado ako malinis tong paa mo. Babe! Napansin sila ng ginang na nakabalik sa malawak na sala. May dalang plato ng bibingka at kung anong kakanin. What happened to your girlfriend? May gamot ka, ma? Nagpaltos ang paa niya. Kunin mo lang sa drawer. Tugon ni Mrs. Esquerer bago binigyan ng sumbat ang anak. Anong klaseng boyfriend ka? Dapat bilhin mo siya ng komportabling sapatos. Yes, mom. Kinindatan siya ng lalaki. Stay right there, princess. Napayuko siya tinakpan ng pisngi na siguradong kasing pula ng kamatis. This is bad. Really, really bad. Kapag nagkagusto siya sa lalaki, kasalanan nitong lahat iyon. Maayos na nagawa ni Camille ang trabaho niya. Pilit niyang nilagay sa likod ng kanyang isip ang mga problema na naiwan sa Maynila sa loob ng 2 buwan. May supplier si Kael para sa kagamitan kahit hindi sila nahirapan ni Danica sa pagpili ng ilang gamit at sa disenyo.
Kung tutuusin, di naman siya kailangan manatili doon ng buong 2 buwan. Ngunit sa gulong kinakaharap ni William at ng mga kaibigan nito, mas ginusto niyang magstay. Malugod siyang tinanggap ni Mr. Arveso at pinayagan siyang manatili hanggat gusto niya. Halos naging bakasyon niya rin ang lugar na yon. Inilalaan ni Mr. Arveso ang karamihan sa oras nito sa paglalakbay, pamamahala sa iba't ibang negosyo kabilang ang mga hotel, resort at real estate. Yon ang dahilan kaya't nais ito na magtapos si Danica sa business course. Hindi pa nakikilala ni Cami ang kapatid ni Danica, ngunit ayon sa kanyang kaibigan si Mr. Arveso at ang nakatatandang kapatid nitong lalaki na nagtatrabaho sa iba't ibang lugar ay hindi magkasundo. Inaya siya ni Danica na mag-enjoy, panoorin ang papalubog na araw sa beach isang hapon. 2 buwan kang narito, pero hindi mo man lang naranasan mag-swimming? Anang babae sa kanya. Kaya ayon silang dalawa, naglalakad sa buhanginan, patungo sa kung saan. Maraming tao na nag-e-enjoy sa kabaan ng beach area. Ang iba pa nga'y kumukuha ng larawan. May gumagawa ng sandcastle at pagkakayak sa malapit. Kamya, meron bang pangyayari sa buhay mo na pinagsisihan mo? Tanong ni Danica habang nakatingin sa payapang kalangitan. Marami. Bakit mo na itanong? May pinagsisihan ka ba ngayon? Balik tanong niya sa kaibigan. Meron. Nagsisi ako na kilala ko si Brian. Masyado ko kasi siyang minahal, but I was terribly disappointed in him after I found out what he did. Oh, I'm sorry. Alam kong ayaw mong pag-usapan ng mga taong yon. Nalungkot to pagkatapos. Nakita pa nga niyang mata nitong nagtubig. Pinisil pa niya ang kamay nito. Hindi kita masisisi kung minahal mo si Brian. You have a different bond with him that I do. Hindi rin natin mapipigilan ang damdamin natin na bastang magmahal sa tao kahit hindi niya deserve ang puso natin. The only person who genuinely cared about me, Kamya, was him. Alam ko na naglihim siya, nagsinungaling o siguro nagloko rin. Pero mahal ko talaga si Brian. Ramdam kong totoong mga pinapakita niya sa akin. Nasabi ko na sa'yo na si Brian ang pinaka-safe sa mga kaibigan ni William. Tama? Nilingon niya si Danica. Hindi pa rin yan may tatanggi na nadawit siya sa kaso ni Carinella. Naisip ko tuloy, kung hindi kami naghiwalay, hindi niya siguro yun gagawin. Napahinto si Kamya sa paglalakad para yakapin si Danica. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Marami para namang iba dyan. Makakita ka pa rin ng taong karapat-dapat sa'yo. Wala sa imahe na siya ni Kamya noon na magbibigay siya ng gantong payo kay Danica. You should find a man who will cherish both you and those around you. Nasa ganong posisyon sila nang may lumapit sa kanilang dalawa. 2 babaeng nakasuot ng 2-piece swimsuit. Miss, ikaw ba si Kamya Crawford? Tanong ng isa. Ha? Hinarap ni Kamya ang babae na nakakunot ang noo. Umaliwala sa mukha ng kasama nitong babae matapos siyang makilala. Siya nga, fan ako ng asawa mo. Ano nangyayari? Narito ka lang din pala sa Boracay? Ano mo bang sinusundan ko yung kaso ni Carmela Sanchez dahil crush ko yung modelo na si Brian? Anang isa. Nanginig na sa takot si Kamya, lalo pa nung halos lahat ng mga nasa paligid nakatingin na sa kanila ni Danica. May ilang kumukuha ng pictures niya. Ang iba ay nakalang celebrity sila ng kanyang kaibigan na madalas bumisita sa isla para magbakasyon. Nagtatago ka ba rito dahil ayaw mong tulungan si Carmela? O baka naman hindi ka rin naniniwala sa kanya? Ano bang problema niyo? Sita ni Danica na hindi napigilan mairita. Nagtakip na mukha si Kamya. Nagsimula siyang maubusan ng hangin. Tila sa atake ng mga tao. Nagsimulang lumabong kanyang paningin habang nanginginig ang katawan. Screw off! 2 bisig ang sumalo sa kanya. Tinago niya sa malapad at walang saplot na dibdib nito. Pamilyar ang amoy ng taong yon kaya naman nagsimula siyang kumalma. Get Kamya's friend. Utos ni Drake sa kasamang si Orion. Nilagyan siya ng sunglasses ni Drake sa mata, saka inakbayan para igiya sa kung saan. Matalim ang tingin ng lalaki sa kung sino man ang mananadyang humarang sa kanila. Nakasunod sina Danica at Orion hanggang makapasok sila sa pribadong hotel. Nakita na lang niya ang sarili na tumuloy sa inuupaang silid ni Drake. Are you alright? Tanong ni Drake. Binigyan siya nito ng tubig bago tumabi sa kanya sa mahabang upuan. Noon nagsimulang rumihistro sa kanyang isipan na naroon ang lalaki. She stared at Drake. He looked masculine as always. Naka-shorts lang to sa kasalukuyan at walang pang itaas. Malinaw sa kanyang tingin ang malapad itong dibdib. It's been 2 months. Hanggang ngayon nasasaktan pa rin siya. Kamusta na kaya ito ngayon? What are you doing here, Drake? Tanong ni Kamya. Nagbabakasyon. Kibit balikat na sagot ng lalaki. Hindi ba't yun naman ang rason kung bakit nagpupunta mga tao dito sa Boracay? Yeah, right. Why do I think it's because of me?
Bigla nakaramdam siya ng pagkaasiwa. Alam mo yung pakiramdam na parang pamilyar yung tao na parang hindi na? Ewan, mahirap i-explain. Nasaan ang kaibigan ko? Sa halip ay tanong niya. Inihatid ni Orion sa hotel nila. Then why am I here? Nais niyang itanong sa halip na sa boses niya ang, may kailangan ka ba sa akin? Meron. Nagangat si Kami ng tingin sa lalaki. Nilapit itong mukha sa kanya tila ito tulisan na mabilis nilapat ang labi sa kanya. I miss you so much that I could not control myself from kissing you. Drake. Tumayo na siya at saka tinungo ang pintuan. Kailangan niya bigyan ng linya ang sarili sa pagitan nila dahil kapag nagpatuloy siya masasaktan lang siya lalo. Kamya, pigil nito. Dahilan para mapigilan siya sa paglabas. Umikot siyang muli para harapin ang lalaki. Drake, nasaktan ako nung umalis ka ng bahay pero mabilis kong binuo ang sarili ko. Kailangan kong buhayin ang sarili ko para makalaya sa'yo. Dinurog mo ang damdamin ko. Nung gabing yon, alam ko na akong humiling sa'yo na makipaghiwalay sa kasal natin. Ngunit umasa ako, kahit katiting na sana, tanggihan mo ang plano ko. I was foolish, wasn't I? Nagsimula siyang lumuha. Akala niya tapos na siya sa puntong yan ng buhay niya. Masakit pa rin pala. Masakit magmahal ang taong hindi ikaw ang kailangan. Kung bibigyan kita ng pagkakataon ngayon, matutulog ako ulit kasi hindi mo naman ako mahal. Tugon ni Drake. Ang umalis sa bahay natin ang pinakamadaling desisyon na nagawa ko sa buong buhay ko. Kamya, you hurt me still? Tugon niya. Nito na nanghuhula. Seeing you now hurts me. Pero sinaktan mo rin naman ako. Hindi mo hiningi ang opinion ko at basta mo nilang sinabi na tinatapos mo ng kasal natin. What can I do about it? See you now, fuck the universe inside me? Hindi niya alam kung anong dapat isagot dito. Hugot ang lahat ng kumpiyansa, ipinagtapat niya na rito. I was in love with you, Drake. I fell deeply in love with you. Siguro ngayon matatakot ito sa kanya. I love you too, Kamya. Nagtubig ang mata ni Drake habang nakatingin sa kanya. Mabilis na nagtambol ang kanyang dibdib sa mga narinig. This was the most sincere thing Drake had ever shown her. I am at lost for words to express the actions I've taken. Kahit na wasak at wasak ang loob ko, binigyan kita ng kalayaan dahil mahal kita. Samantala, nakanguso si Danica habang kasama si Orion. Kuya saan mo dadalhin si Drake, si Kamya? Kalimutan mo sila. Mag-asawa sila at normal na magkasama. Nasaan si Dad? Kuya Orion, saan sa palagay mo dadalhin ni Drake si Kamya? Ani Danica kay Orion na nakasimangot. Mas matanda si Orion ng 10 taon. Tulad ng kanilang ama, tinatrato siya nito na parang isang prinsesa. Hindi pala yun ang tanong ko. Bakit ka narito at bakit mo kasama si Drake Crawford? Dahil boss ko si Drake. You mean, boss mo si Drake? Siya bang rason kaya't nakabantay ka kay Kamya? Noong nagkita tayo sa bookstore, basta mo na lang kundi pinansin at deadma na parang di mo ako kilala. Dahil dinedma mo ako, dinedma ka rin? Inirapan to ni Danica. Salamat sa pagre-report mo sa akin about Kamya this past few weeks. Does she know that we're siblings? Malamang hindi. Kung alam niya, di sana umalis na siya sa resort. Isa pa, baka isipin niya talagang nakipagkaibigan ako sa kanya noon. I'm worried this information could hurt her. It's true enough. At least nag-enjoy ka sa pakipagkaibigan kay Kamya at sa interior designing. Orion patted Danica said. Si Danica ang mata ni Orion sa loob ng school. Akala ni Danica noon girlfriend ng kuya niya si Kamya kaya pinababantayan. May nakukuha siyang allowance from Orion kaya't parang 2 birds in 1 stone ang ganap niya sa buhay ni Kamya. Ayokong pag-isipan ako ni Kamya ng masama. Totoo gusto ko siya bilang kaibigan. I don't want her to think poorly of me. Natatakot siyang aminin ngayon ng totoo. She'll be fine. Kamya is stronger now. Pwede mong sabihin sa kanya. Totoo naman ang relasyon mo sa kanya at ikaw naman. Kalimutan mo na yung Brian mo. Kinutusan siya nito. Ow! Kinalimutan naman na. Nasa proseso pa ako ng moving on. Duh! Sinipa niya to sa pitan. Nakarating sila sa Aveso Resort nang nag-aasaran. Pinuna ni Orion sa unang pagkakataon ang natapos na trabaho ni Danica at Kamya. You did a great job, kid. Kayo ni Kamya. She's a great friend to you. Nagkaroon ka ng pangarap. By the way, kumusta ang relasyon mo sa engineer? Alam ko na crush mo yon. I approve ka, El, kung gusto mo siya maging boyfriend. Pwede ba? Hindi ko nga iniintindi ang love life mo eh. Sumimangot si Danica. Matapos talakay ng mga relasyon, nilipat ni Orion ng usapan sa pamamagitan ng pagtatanong. Nasaan si Dad? He's not here. Nagpunta siya sa Makati para sa hotel doon. Nalungkot siya na maalala ang relasyon ng dalawa. Talaga bang di ka nababalik? Talaga bang di ka makikipagbati kay Daddy? I'm fine. Simpleng tugon ni Orion. Nalungkot si Danica.
Tinututulan ni Mr. Arveso ang masalimuot na trabaho ni Orion. Hindi magkasundo ang dalawa hanggang ngayon dahil masyadong masalimuot ang trabaho ang napili ng kuya niya na nais sana ni Mr. Arveso na mag-focus to sa negosyo. Di alam ni Camia kung paanong haharapin ang biglang pagpunta ni Drake sa islang yon. Drake loves her. Doon naiwan ang kanyang diwa at matagal bago pumasok sa kanyang isipan ang ilang bagay na kailangan nilang alalahanin. Drake! Lumapit si Drake at tinawakan ang kanyang kamay. Umabot ang haplos ito hanggang sa kanyang dibdib. Camia, alam kong mahal natin ang isa't isa hanggang ngayon. Sa dami ng pinagsisihan ko ang makipaghiwalay sa iyong talagang sumira sa akin. Pero paano ang reputasyon mo? Hindi ka ba nag-aalala? I am damaged, Drake. Tingnan mo lang yung naganap kanina. Hinihila ang pangalan ko bilang asawa mo sa kaso nagaganap ngayon kay Carmela. Para magulang mo, ang Crawford Group. Lumipat ang pala ni Drake sa kanyang pisngi. I don't care, Camia. Sino ba nagsabi sa'yo na hindi ako damaged? Marami sa social circle ko nagsasabi na hindi ako mapirme sa isang babae. Kinasuhan ako ng rape ng ex-girlfriend ko. Anong pinagkaiba nun sa naganap sa'yo? Every person is meant to make mistakes, Camia. Every single one of us. Sino ba sa palagay mong tao na hindi malang nakagawa ng kasalanan sa 10 utos ng Diyos? Hinalika ni Drake ang kanyang kamay. Nais nitong yakapin, kaya lang pinigilan siya ng mga bagay na alam niyang hindi makabubuti dito. Sasamahan kita sa laban na gusto mo. Maikli lang buhay ng tao. Ayokong ubusin ang oras ko sa pag-aatubili kung kailangan ko bang sabihin sa'yo na mahal kita o hindi. Ayokong ubusin ang oras ko na nag-iisa at hayaan ka. Mas gusto kong inuubos ang oras kasama ka, bumuo ng pamilya at magkaroon ng anak sa'yo. Pero hindi ba't ang mahal mo ay si Lynn? Nangako ka sa sarili mo na siya lamang ang mamahalin mo. Aniya na may halong panunumbat. Minahal ko si Lynn, pero hindi ko naranasan ang matinding sakit na naranasan ko sa'yo. Lynn and I were meant to be friends, but you, Camia, we were destined to be together as husband and wife. Sa lahat ng sinabi at sasabihin ko, yun ang pinakatotoo. I was madly in love with you, Camia. Masarap ang mahalin ka.